series po. Dahil ngayon ay February na, February 11 na po ngayon, no? Ang bilis po, dati, ay samantalang yung January, umabot yata ng 51 days yun sa haba. Ngayon, 11 na po, nasa kalagitnaan na po tayo. And usually, sa lahat sa mundo, we celebrate Love Month, yan, Heart's Day. So ngayon po, we will start a series about love. Yan. So, meron lang po akong ipapapanood sa inyo na very short. Yan. Yan. So ano po yung napansin natin doon sa video? Ano sabi po doon sa video? Tinry daw po nilang buhayin yung computer nila, pero ayaw mabuhay. So sinubukan nilang isaksak. So pagtingin nila, kaya pala hindi nabubuhay, yung extension nila ay isinaksak din dun sa mismong extension. So ngayon, walang power na pumapasok, kaya hindi nabuhay yung... Kaya po tumatawa sila. So yung tawa lang po yung narinig natin no? Pero kung makikita nyo po, yung puti na yan, nakaikot, siya rin yun. Pareho rin siya, nakasaksak din. So ngayon, hindi talaga mabuhay yung computer kasi wala yung source ng power, wala yung kuryente. So, ganun din po sa atin. Minsan sa buhay natin, sinusubukan nating magbigay ng pagmamahal. Sinusubukan nating ibuhos yung pagmamahal natin. Maging maintindihin, lahat 'di ba? Sabi natin, sabi nga dun sa mga kanta, araw-araw kitang pipiliin. Yun, 'di ba? Maririnig natin sa mga video, okay ba yun? Sa kanta, di ba? Sa mga kanta, maririnig natin yan na yung mga pangako natin, kung paano natin pinapromise na mamahalin natin ang isang tao, maging sa kapwa, maging sa partner natin, o sa pamilya natin, o sa mga katrabaho natin. But we always give them the assurance na we will give at least try to love them. Pero ang katotohanan, we would always say na, I want to be more patient, I want to be more kind, and I want to be like Jesus. Sa atin, di ba tayo mga Kristiyano, we always model our love for Jesus. Pero ang katotohanan, kapag wala tayo sa source, mabilis tayong mapagod. Meron tayong bitterness, kahit pa, minsan nga sinasabi na nagpapasensya na lang tayo, di ba? Kahit sabihin natin maganda pakinggan na nagpapasensya, pero I think yung pinanggalingan is bitterness, di ba? And then, mabilis na tayong mairita. Sabi na, kaya, di ba, lagi nating sinasabi sa ating konting kibot lang, galit na tayo sa ating especially sa mga asawa, di ba? So, yun yung nagiging sanhi kapag hindi tayo nakakonect sa source ng pag-ibig. So, ngayong gabi po, pag-aaralan po natin ang 1 John 4:7 to 10. Heart talaga yan, pulang-pula po yan. Sinadya po yan. Sabi po sa 1 John 4:7 to 10, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig.
Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, nang inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa iniibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Sige po, let's pray. Hallelujah. Father, we thank you, Lord, for your word, Panginoon. Let your word remain in our heart, Panginoon. Lord, use me, Panginoon, as your mouthpiece. Itago niyo po sa inyong likuran, Panginoon, at tanging mga salita niyo lamang ang lumabas sa aking mga labi. Be with us the rest of the night. Let your teaching ministry be upon us, O Holy Spirit. This we pray in Jesus' name. Amen. So, sabi po dito ni John, John the Beloved, ang love does not start with you. Love starts with God. Hindi daw nagsisimula sa atin ang pag-ibig. Ang pag-ibig po ay nagsisimula sa Panginoon. Ang tanong, how do we know if our love is truly from God? Paano naman daw po natin malalaman na ang pag-ibig na binibigay natin sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa ating mga partners, ay galing sa Panginoon? So bigyan lang po natin ng short background kung itong letter ni John sa church ng Ephesus. The letter of 1 John was written to the believers who were facing false teachers. During that time po, sa time ng nito ng Ephesus, nagkaroon po ng mga teachers, false teachers, mga hindi totoong teachers. So actually ito, medyo lagi ng problema sa Ephesus. Nung time pa ni Apostol Pablo, winarningan na niya ito eh. Ang Ephesus po kasi, ang nagtayo po niyan ay si Apostol Paul. So, nung hinawakan niya po yan, nung paalis na siya, sabi po doon sa Acts 20, papasukin sila ng mga asong lobo. Yan. At mangyayari at manggagaling ito sa loob ng simbahan mismo. So may warning na. And kung papansinin niyo po, in 1 Timothy, ganun na rin. Nung sumulat pinadala po kasi ni Paul, nung umalis si Paul sa Ephesus, pinadala naman niya si Timothy para siya yung mamuno dun sa church. So doon sa 1 Timothy na letter, isa dun sa in-address din ni Paul sa sulat ay yung mga false teachers. And then, hindi pa rin siguro nagkaroon nagkaroon ng kaayusan doon. So, nung nag-take over na si John, the Beloved, nagpadala ulit siya ng sulat. So, medyo malala na yung nangyayari sa kanila kasi nahati na almost yung kanilang church. And then, itong mga false teachers na to, they claim na they know God, we have a higher spiritual knowledge, and we are spiritually mature. So, medyo mataas na yung tingin nila sa sarili nila. Ang problema, nagkulang sila ng pagmamahal. So, ang tingin na nila kasi, ang tingin po kasi nila, ang physical body is bad or evil. Masama na daw po yung physical body and spiritual daw, yung good. So, nag-focus sila mostly dun sa spiritual knowledge, nakalimutan na nila kung paano mahalin ang kanilang mga kasama sa church. Yan. Sounds familiar po ba? Narinig na po ba natin yan? Na may mga tao na medyo mataas ang tingin sa sarili spiritually. Yan. People can post Bible verses but treat people harshly. Makikita po natin mga nagpo-post sa Facebook, di ba? Ng mga Bible verse. Yeah. Thank you, Lord, for the blessing. Thank you, Lord, for providing.
Yan, di ba? Pero, harsh naman sila. So, di ba? They can lift hands in worship but refuse to forgive at home. Yan, dito sa church, ang taas ng kamay sa pagpupuri habang praise and worship. Pero pag umuwi na, ang tawag na, yung sinasabi ni Brother Dennis lagi, di ba? Ang tawag na sa asawa, alam niyo na po yun, hindi ko na ulitin. And then, sabi po, they can say, God is good, but gossip, judge, and hate. Di ba? Sila pa yung nagsasabi ng chismis. Medyo, ayoko nang gamitin yung marites kasi kawawa naman yung mga marites na pangalan talaga. Hindi naman nila kasalanan yun. And they judge, and they hate. Actually, sa church nyo, actually po, sa church, hindi dito sa church natin, siguro sa iba. Sa church, laging mas madami pa ang nagkikritik sa leader ng church. Di ba? Mas marami po kayong nakikita na nagkikritik sa church, di ba? So, kaya po makaka-relate tayo sa pangyayari during the time sa Ephesus kasi nangyayari pa rin po ito sa ating panahon. Ngayon po, pag nakakita po kayo ng post sa Bible, tapos nakita nyo yung nag-post sa internet, sa social media, ng Bible verses, pero nakilala nyo yung tao, God is good, God is my provider. Nakita kita binabarat mo yung matandang nagtitinda sa palengke. Di ba? Di ba? Taas-taas ka ng kamay. Nakita ko to. Yung kung gaano kalakas ka mag-praise and worship, ganun ka rin mag-angaw sa bahay nyo Di ba? Yung God is good, pero ikaw, good ka ba? Parang ganun. So, pag nakakita po ba tayo niyan, how do we deal with them? Paano po natin sila lalapitan or kinokorek? So, in this letter, sa letter ni Paul, pinakita niya po, dinil niya itong problema ng church na to, not with harsh correction din. Hindi niya sinabayan ng harsh na correction. Ngunit, pinakita niya sa pamamagitan ng pag-ibig. Pinaalala niya sa mga taga-church ng Ephesus kung ano ang dapat gawin at ano ang ginawa ng Panginoon sa atin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. So, ang title po ng ating teaching ngayon is Love Begins with God. Okay po. Number 1, sabi po dito, true love has divine source. In verse 7 po, sabi doon, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. So, ang sabi po dito, ang pag-ibig ay hindi personality, hindi galing sa personality. Ang pag-ibig ay hindi galing sa kultura. Ang sabi dito, ang pag-ibig ay galing sa Panginoon. So, the word born of God, ang ginamit po kasi sa English doon, sa verse na ginamit natin kanina, is born of God, yung anak ng Diyos, ay tinutukoy sa ating pagiging born again. The new spirit born sa atin. Nung tinanggap natin ang ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Kung maaalala po natin sa John din, sa Book of John, sa verse 13 and 34, 1 John 13:34, ito ang sabi po doon, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo, magmahalan kayo kung paano kayo mahal, gayon din naman magmahalan kayo. So ang source po ng ating pag-ibig ay ang ating Panginoon. So ano po to? Hindi siya galing sa emotion at ang pag-ibig na tinutukoy po dito
ay ang Christ-like love at makikita po ang ebidensya nito kung talagang, makikita nyo po ang pagmamahal na yon sa isang tao at malalaman nyo agad na yung tao na yon na-experience ang pag-ibig ng Panginoon. Di po ba? Sabi doon sa John 13, gayon din naman magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Di ba? So nakakapagbigay po tayo ng pagmamahal because we experience the love of God. Di po ba? And then tayo din ito yung new spirit birth natin, spiritual birth natin, yung tinawag tayong anak ng Diyos kasi tinanggap na natin ang Panginoon natin ng Diyos. Sabi po sa John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So tumanggap at nanampalataya sa Panginoon. Kaya po tayo naging anak ng Diyos. So, ang ating pagmamahal, you cannot manufacture divine love through willpower. Hindi po ito dahil sa kakayanan natin. Hindi po mangyayari ang isang divine love o makalangit na pag-ibig kung ito'y galing lamang sa atin. Ang katotoong love na ito ay nanggagaling from abiding in God. So ano po ba yung abiding in God? Kung tayo'y mananatili sa ating Panginoon. Kung disconnected ka sa source, mawawala ang power of love. Katulad po doon sa illustration kanina, di ba? Wala siyang connection doon sa kuryente, kaya hindi nabuhay yung computer. So ang pag-ibig po, unang point is ang pag-ibig ay galing sa Panginoon. Merong divine source. Pangalawa po, number 2. True love reveals a real relationship with God. Yan. Sa verse 8, ang sabi po doon, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ito po is isang malakas na pahayag galing kay John. Hindi po niya tinutukoy yung imperfect love. Tinutukoy niya yung pattern ng lovelessness o yung pagkawala ng pag-ibig. Meron po kasi tayong pwede natin sabihin na nagmamahal tayo pero hindi perfect. Pag-ibig pa rin. Pero ito, tumutukoy talaga na zero love. Wala talagang pag-ibig. Yan. If love is absent in your life, it reveals a deeper issue. You may know about God, but you don't truly know Him. So, kapag ganyan daw po, absent yung love sa buhay natin, merong mas malalim na problema. Maaaring alam mo ang tungkol sa Diyos, pero hindi mo kilala ang Diyos. Bakit po? Dahil God is not just loving, God is love. So hindi lang mapagmahal ang Diyos. Hindi lang po nagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Siya po mismo yung love. Siya po talaga yung love, hindi siya action galing sa Panginoon. Ang love is a nature of God. Siya po ang kumbaga equal entity or persona ng Panginoon ang love. During that time po nung sinulat yan, the false teachers separated themselves from other believers and acted spiritually superior, and they lack humility and love. So ngayon,
Itong mga taga-Ephesus, yung mga tinatawag, may mga grupo po sila, tinatawag silang mga Gnostics. Yan, so, to the point na dahil sinasabi nila na ang spirit lang ang mabuti, to the point, kini-question na nila or dinideny nila yung katotohanan na si Jesus Christ ay nagkatawang tao. So, binabali na talaga nila yung teaching na na-receive ng Ephesus kay Paul, kay Timothy, at saka sa iba pang apostles. Talagang, kumbaga malala na. So ngayon, ngayon, pinapaalala ni Paul na kahit gaano ka kataas ang spirituality mo, kahit gaano ka kadaming alam sa mga verses, sa mga scripture, pero kung wala kang pag-ibig, bagsak ka. Di ba? Purong uso, walang puso. Ayan. Ngayon sa ating panahon, we live in a time where people cancel others quickly. Ayan, usong-uso po ngayon yung cancel culture, di ba? Pag meron lang hindi nagustuhan or meron lang na-violate na belief, di ba? O katulad po nung sa isang kilalang sports personality, he talk about homosexuality, and then naging miscontext lang yung statement niya. Cancel, tatanggal siya sa isang malaking brand ng sports gear, di ba? So marami na rin. So may mga kaibigan pa siya na tinalikuran talaga siya. And then relationships break easily. Ayan, kaliwat kanan po, nakikita natin, hiwalayan, divorce, di ba? Sa mga artista, very evident na yung hiwalayan. And then parang parang ang sa sobrang bilis, di ba? Yung iba kasal pa yung iba kasal na, tapos parang wala lang sa kanila na okay lang yan. Hindi na tayo magkasundo Break agad. Then, pride is celebrated. Yan, di ba? Yung pride, di ba? Sige, iwan mo na yan. Tama ka naman di ba? So, hindi ako magbababa ng pride para sa kanya, di ba? Ipagmamalaki ko na yung stand ko, di ba? Marami po sa panahon natin yan. And kindness is very rare. So, medyo mahirap na po, di ba? Lalo na sa hindi na sa gobyerno siguro, masyado ng politika. So, kindness is rare. Medyo mahirap nang makakita ng kindness. Kung mapapansin nyo po, madalas kapag mayroong kabutihan na ginawa sa mundo at nakuha na ng camera, nagba-viral, di ba? Bakit? Kasi very rare na. Pero yung mga kalokohan, yung mga ginawa, may binaril dito, may saksak dito, merong ninakawan dito, meron parang, ganyan nga doon sa lugar na yun. O nga, delikado paggabi. Okay na sa atin, tanggap na natin. Bakit? Yun naman talaga yung nangyayari Pero once may makita tayong magandang bagay, di ba? Isang kindness, yung ang laging sinasabi sa caption, humanity restored. Ganun po ka-rare ang kindness sa ating panahon na yun nagba-viral siya kasi hindi na siya yung natural thing sa mundo natin. Which is, dapat yun yung natural thing, di ba? Nung panahon nila Eva at Adan, di ba? Yun yung kabutihan, maayos. So, nung nagkasala sila, boom, evicted sila dun sa Eden, di ba? So, ganun, kasi yun yung very evident nung time na yun. Kita agad yung kamalian, di ba? Pero, sa ating mga Christians, we are called to be different. So, sa ating mga tumanggap na sa Panginoon at nakakakilala sa Panginoon,
iba po ang pagtawag sa atin upang ipakita ang pagmamahal. How you show love at home, at work, even in church, that is the evidence that you really walk with God. Kung paano po natin tayo mamuhay sa ating mga tahanan, sa ating mga workplaces. Sa church, medyo, madaling magpakita ng kabutihan sa church di ba? Pero, pag wala na yung mga tao sa paligid natin, sa home at sa work, at pinapakita pa rin natin yung totoong pagmamahal na nanggaling sa ating Panginoon, yung po yung totoong ebidensya na meron tayong totoong relasyon sa ating Panginoon. So personal check po tayo. Do people experience grace when they are around you? Or they feel tension, judgment, and irritation? Check po natin ang ating mga sarili. Pag tayo po ba pumasok sa isang kwarto na andun ang ating mga, halimbawa sa bahay, pagpasok natin sa bahay, yung bang mga tao sa bahay natin, ang nai-experience nila sa iyo is grace? O pagpasok pa lang natin, ayan na si tapos boom, pulasan na kayo, or nakakaramdam ba ng judgment ang tao pag pumasok ka? Ay, andiyan na si baka masita na naman tayo. O baka ano na naman yung ganito natin. Or naiirita na sila sa inyo. Ay, ayan na naman yan, tara na. Yan ba yung nararamdaman? I-check po natin ang ating mga sarili. Dahil ito po yung magpapakita sa ating relasyon sa Panginoon. Because love reveals our relationship with God. Hindi po natin pwedeng sabihin na mahal natin ang Panginoon, pero hindi natin kayang mahalin ang ating kapwa. Hindi po natin pwedeng sabihin na tagasunod tayo at kilala natin ang Diyos, pero mga tao na iniingatan ng Panginoon ay hindi naman natin kayang bigyan ng grace o ng kabutihan. Dahil ang totoong relasyon, di po ba? Sabi po doon nung tinanong po si Jesus Christ, ito po, kung nagba-Bible reading po tayo, di ba? Sa Matthew, sabi sa kanya, nung mga Pharisees, nung sinubukan siya, Lord, ano po ba yung greatest commandment? Ang sabi sinagot sila ng Panginoon, first, love your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Pangalawa, ang sabi doon, love your neighbors as yourself. So, nagbibigay po ang Panginoon ng mga standard kung paano natin mamahalin ang ating kapwa. Unang-una is kung paano natin mamahalin ang ating kapwa, ay tingnan po natin kung paano natin minamahal ang ating sarili. Dahil, for example, hindi mo kayang ibigay yung pagmamahal sa sarili mo doon sa kapwa, failed na agad. Dahil yun yung standard na binigay sa atin ng Panginoon. So, kung alam natin kung paano magmahal ang Panginoon, alam natin kung paano ito ibibigay din. Number 3, yan. True love is defined by the cross. In verse 9 and 10, sabi po doon, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isinugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak. Upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa iniibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya. At sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para sa mapatawad ang ating mga kasalanan. Yan. Sabi po dito, love is not butterflies. So, alam naman po yun natin yung feeling ng butterflies sa ating
Chan, pag nakita natin yung crush natin. Love is not about kilig. Yeah. Love is not about sweet words. Love is this: initiating, sacrificial, and undeserved. Kasi po, yun ang pag-ibig na pinakita sa atin ng ating Panginoon. Kung matatandaan niyo po sa Bible, sa Genesis pa lang po, nung magkasala si Eva at si Adan, at pinarusahan niya, di ba po nung nagkasala sila, pumasok ang kamatayan sa ating buhay, di ba? Nagkaroon na po ng death. Pero doon pa lang, pagkabigay pa lang nung parusa na yon, nagbigay agad ang Panginoon sa Genesis ng redemption plan. Meron na agad siyang plano. Sabi niya, from your seed, galing sa seed ni Adan, merong tutubo to redeem them. So yun pa lang nakita na agad ng Panginoon, nag-initiate na agad ang Panginoon ng redemption plan, kung paano niya ulit mababalik ang kanyang mga mahal na nilikha sa kanya. Nag-initiate na siya agad until dumating si Jesus Christ. So ipinadala na niya yung anak niya sa atin to have life. Sabi doon, para tayo magkaroon ng buhay. Yun po yung tinanggal sa atin nung nagkasala ang ating mga ninuno. Yun yung tinanggal sa atin, yung buhay. Pumasok yung death. Pero dahil pinadala na si Jesus Christ, nagkaroon po ulit tayo ng pag-asa para magkaroon ng buhay. Love is sacrificial. Si Jesus Christ, nagsakripisyo po siya. Sinacrifice niya ang buhay niya para sa atin. Bilang talagang obedience sa kanyang ama, ibinigay niya po yung buhay niya at namatay siya para sa atin, even death on the cross, di ba? Sabi po doon, yun yung pinaka nakakahiyang paraan ng pagkamatay during that time. Pero sinacrifice pa rin niya ang buhay niya. And love is undeserved. Sabi po doon, hindi naman kasalanan ni Jesus yung tinubos niya nung namatay siya sa cross. Kasalanan po natin. Yung mga pagkakasala po natin. So, sino ba yung deserving ng parusa? Si Jesus Christ na hindi nagkasala o tayo? So tayo dapat po, di ba? Pero dahil ang pag-ibig ng Panginoon, ibinibigay niya even to those undeserved. Kahit hindi nararapat. God loved us when we were unlovable. Minahal na tayo ng ating Panginoon kahit hindi tayo kamahal-mahal. Ang sabi pa nga po, tayo ay habang tayo'y tinuturing na kaaway pa ng Panginoon, ibinigay niya ang kanyang anak upang tubusin tayo sa kasalanan. Ganun po ang pagmamahal ng ating Panginoon. Undeserving at talagang ipinagkakaloob niya sa atin kahit hindi naman sa atin nararapat. During that time, yung mga time na sinulat po itong sulat ni John, the false teachers focus on spiritual enlightenment, but John points to the cross. So yung mga tao, tumitingin sila na hinahanap nila yung spiritual enlightenment, na makita nila yung espiritu na nais nilang mahanap yung espiritu. Pero si John, tinuturo sila dun sa cross. True spirituality is not mystical. It is cruciform, cross-shaped. Ang totoong
spirituality daw po ay hindi yung imaginary. Ang totoong spirituality ay cross form or cross shape. Ito po ay yung ginawa ng Panginoong nating Jesus sa cross. We say I love you easily, but biblical love look like this. Forgiving kahit hindi ka hinihingian ng sorry. Serving kahit hindi ka na-appreciate. Staying faithful kahit napapaligiran na ng tukso. Love is not kilig. Love is cross-shape. Yan. So hindi daw po, kung makita niyo po, ito yung mga talagang kontra sa panahon natin. Ang laging siya sabi, hindi ka naman nagsusorry, paano ka papatawarin? 'Di ba? Hindi na ako magse-serve diyan. Kasi hindi naman nila na-appreciate yung ginagawa ko. Sabi, eto, okay lang naman siguro tumingin, 'di ba? Yeah. Diba? Napapaligiran tayo ng tukso, pero we stayed faithful. Kahit ganun yung mga circumstances natin sa buhay, we stayed good, we stayed the path kung paano pinakita ng ating Panginoon. Dahil that's the same love na ipinakita sa atin ng ating Panginoon nung siya ay napunta sa cross upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. You don't start with loving people better. You start knowing God deeper. Because God is the source of love. Love is the evidence of knowing God. And the cross is the definition of love. So, kung nais daw po natin na malaman ang totoong meaning ng love at kung paano totoong magmahal, hindi ka daw po agad magmamahal ng tao. Bakit? Mauupos ka. Dahil kapag ang pagmamahal mo ay galing sa willpower mo, mauupos ka, mauubusan ka. Pero kung gusto mong malaman ang totoong pag-ibig at totoong pagmamahal, you start to know God deeper. Kilalanin niyo po ang source, ang origin, at ang pinanggalingan ng love. Kasi, kapag connected ka sa source, hindi ka mauubusan. At madaling dumadaloy ang pag-ibig ng Diyos dahil nararanasan natin ito. Madali nating maibigay ang pag-ibig dahil nararanasan ito or nag-o-overflow ito galing sa Panginoon. So as we close, sabi po dito, when you feel exhaustion, you might be trying to produce love disconnected from the source. Kung nararamdaman nyo daw po na napapagod na kayo sa pagmamahal, i-check nyo po, baka po ginagawa nyo ito by yourself at hindi ito nanggagaling sa source ng love. Christian love is not self-generated. It is God-produced. Lagi po nating tandaan na ang pagmamahal natin ng mga Kristiyano ay hindi natin kinreate sa sarili natin. Nagkakayanan tayong magmahal dahil ito'y pinroduce ng Panginoon sa ating buhay. And when you stay connected to God, your patience grows, your mercy deepens, and mas lumalalim yung mercy natin, your forgiveness becomes natural. Not because you are strong, but because God is love, and His love flows through you.